Okay people, so kumapit kayo dahil nasa part 3 na tayo ng aming vacation over serye. So eto na nga yung kinabukasan ng pag-check-in namin doon sa may Airbnb. At dahil nga sa sobrang pagod namin kagabi ay mas inuna na namin magpahinga kaysa kumain. I mean kumain naman kami pero parang tigi-isang slice lang ata kami tapos nagsitulog na kami. So bali ngayon ko nga ini-explore kung ano ba yung mga laman nitong mga cabinets dito. In fairness, pwede ka rin palang magluto dito dahil kompleto sila ng mga gamit. At kita nyo nga tong kettle nila, napaka-aesthetic. At dahil maraming ang natira dun sa in-order namin kagabi, o edi may pang breakfast na rin tayo. Mabuti na lang talaga at meron na rin sila microwave dito kaya hindi na kami nahirapan magpainit ng mga ito. Karga is life pa nga si Chelsea ng mga panahon na to. Kaya isang kamay nga lang ang nagana sa akin palagi. First time ko nga natikman ng Domino's Pizza dito sa Japan. Dahil nga sa oras ng gabi na kami nakarating dito sa hotel. At yung menu lang nila yung nakalagay dun malapit sa telepono. Syempre lalayo ka pa ba? Eh dun ka na o-order. At mabuti na lang talaga ay hindi ko pinapalit sa peso yung mga natitira kong yen. Days before nga kami bumalik dito ay naubusan na kami ng bala. Eh syempre mag-grocery pa tayo ng mga gusto nating pagkain na dadalhin dito sa Japan. Pero buti na lang talaga at hindi ko sinagad yung ipapalit lahat. Kung hindi na ko talaga hindi ko alam saan tayo pupulutin. Maya-maya nga din ay nagising na tong si kuya. Medyo inuubo na nga rin at sinisipon na. Sa mga pinagdaanan namin kahapon, kahit nakasakay si kuya sa stroller at si Shelly sa may baby carrier, sa sobrang init at yumi dito sa Japan, malamang sasama talagang pakiramdam ng mga to. Mama. What? Jembim? What's up, Daddy? Eating pa. At yung akala nga namin na kagabi na magtatapos yung mga paghihirap namin. Aba wait, there's more! 10 AM nga ang check-out namin. And nagising kami, siguro magda-9 na rin yun. Niwala na nga kaming time magsiligo. At dahil nga umuulan, ay nahirapan pa kaming makakuha ng taxi. Kaya nga si Daddy, kahit nilalagnat na, lumabas pa rin para magtingin-tingin sa labas kung mayroon dumadaan na taxi. Hindi naman kasi ako pwedeng lumabas dahil si Shelly ayaw nga magpaiwan. So habang nandun kami naghihintay, nag-check naman ako sa phone ko. At sa wakas, after ng ilang minuto namin ng pagtawag, mayroon din silang na-provide sa amin na 2 taxi. Naku, salamat talaga sa'yo, Nico, at pasensya ka na rin at nadamay ka pa. Gawa yata ito nung balat ni Leiron sa puwet eh. Buti na lang din at nag-request pa si Nico ng off kinabukasan. Kung hindi ay talaga malilinti ka na nga at mag-a-absent pa. Sa wakas nga at nakarating na rin kami dito sa station ng bus na sasakyan namin. Sobrang nga nakakadrain ng energy yung init. Kaya nagsibilihan na muna kami ng maiinom sa may vendo. Ito nga palang sakayan ng bus ay nasa loob ng building ng isang mall. Kaya bago tayo makarating doon is marami tayong madadaanan. Ganito pala yung itsura ng mga waiting area nila. Meron din sila mga designated area para sa smoking. Tapos ang gaganda ng mga CR nito para ka nasa hotel. Sobrang linis at ang luwag. Marami din dito mga coin lockers na pwede mong pag-iwanan ng mga maleta mo. Sobrang convenient para sa mga travelers na gusto munang maglibot-libot sa mall. Nakadepende yung price sa size ng locker at saka kung hanggang kailan mo siya gagamitin. At sa wakas ay nandito na nga kami sa pila ng bus. O siya, hanggang dito na lang muna ulit. Till our next kwentuhan. Thank you for watching!